worship the Lord together, declaring that in Him we have the victory. So come on, if you believe that, sing with us today. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Come on, sing with us. I will live, I will not die. The resurrection
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening, good noon, kung anong oras man po kayo nanonood ngayon sa atin pong online pananambahan. Nais ko pong sabihin sa inyo na napakaganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon. And nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang pinagpalang araw po ng linggo. Happy, amazing Sunday, amazing people of God, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabi po sa inyo parate at nagpapaalala na anuman po ang pinagdadaanan natin sa buhay, gaano man po ito katindi, kabigat, kahirap, naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Now, before I start yung message po natin this Sunday, pwede po bang i-type nyo sa comment section, saang parte po kayo ng Pilipinas nanonood ngayon? Saang parte po kayo ng mundo? Anong kontinente kayo nanonood ngayon? Saang planeta? Kung nasa ibang planet kayo, kidding aside. But I want you to type that in the chat, saan po kayong lugar ngayon nakaka-attend ng atin pong online pananambahan para at least alam na po natin o nakikita po ng atin pong team kung saan po nakakarating ito pong pagbabahagi natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sige, i-type nyo po muna sa comment section natin. Come on, thank you sa mga nagtatype sa comment section po natin. Now, ngayon po ay third installment na po tayo ng ating pong February series entitled Relationship Goals. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Relationship Goals? Yan, thank you so much. Alam niyo po mga minamahal ko pong kapatid, pinag-uusapan po natin this past few weeks, alam mo yon mga araw, di ba may mga kamakailan lang, dumaan po tayo sa tinatawag na Valentine's Day, yung iba po sa atin nag-celebrate siguro, nagbigay ng flowers, nagbigay po ng chocolates, o yung iba nag-dinner sila sa labas. Marami po kasi sa atin ang nagde-desire ng relationship goals, na lumalim po yung ating po mga relationship, lalong-lalo na sa ating pong mga marriage o sa ating pong marriages, sa ating pong friendship, and even sa ating pong family relationship. Pero pakinggan niyo po itong maigi. Iilan lang po siguro sa atin yung nagde-desire ng solid at strong relationship pagdating po sa pagiging kapatiran o yung relationship po between brothers and sisters in Christ. Kasi po yan po yung pag-uusapan natin, yung pag-uusapan po natin ngayon na something to do with our relationship with our brothers and sisters in Christ and ultimately sa ating Panginoon. Pero syempre, magkakaroon na rin tayo ng touch mamaya sa marriage, sa alam mo yun, sa friendship, pero bibigyan natin ng diin yung pagmamahalan, yung paglalim na pagmamahalan ng kapatiran po sa pananampalataya. Now, before I start, I remember meron pong isang farmer, few years ago, nagtanim po siya ng 20 puno ng mangga. Tapos, doon po sa kanyang bakuran, marami rin po siya mga sinaunang mga tinanim na. Pero paglipas po ng panahon, napansin niya yung 20 puno, yung isa talagang malago, may bunga at malusog. Tapos yung isa namang puno, napansin niya after a few years, yung puno walang dahon, halos matuyo na siya. Nung tinignan niyang maigi ito, napansin niya yung puno na mabunga, yung puno na merong napaka-green, yung puno na malusog at malago. Napansin niya, meron pong nakapalibot sa kanya na mga damo, may nakapalibot po ng mga bulaklak, may nakapalibot po ng mga puno. Tapos yung isa namang nasa sulok, yung isa niyang tinanim, walang kasama, walang koneksyon, walang ibang ugat sa lupa kundi yung ugat lang niya. And then na-realize niya, parehas naman to ng lupa. Parehas ko namang itinanim na maayos. Parehas naman nadidiligan. Parehas na uulanan. Parehas nakaka-receive ng sinag ng araw. Pero napansin niya, hindi lumago lang, kaya lumago yung isang puno, hindi dahil sa sarili niya lang lakas. Hindi dahil sa sarili niya lang ugat, kundi dahil sa connection niya sa iba. Alam niyo po ba, when I heard this illustration, itong story na to, I remember yung pag-aaral po ng mga scientifico, tinatawag po natin itong plant biology. Ito pong mga puno daw at mga halaman, meron po sila tinatawag na root networks at mycorrhizal fungi connections. Medyo malalim na ng konti pero gusto ko lang bigyan ng din ito, yung mycorrhizal fungi connections.
Sa ilalim daw ng lupa, makikita niya naman siguro yung illustration natin dyan. Sa ilalim daw po ng lupa, nagkakaroon sila ng connections kung saan na ipapasa ng isang halaman yung kanyang nutrients sa isang halaman. At minsan nagbibigay pa ito ng tubig, nagbibigay pa ng mga warning signs laban sa sakit o sa mga peste. Kapag ka may connection yung ugat sa ibang halaman, mas nagiging matibay daw po yung isang puno, mas nagiging fruitful daw siya kasi nakakakuha siya ng benefit coming from other plants. At yung paglago na yun, tinatawag po nilang shared support system. Pero kapag ka yung halaman daw po, medyo kahit maganda daw ang lupa, madali pong manghina dahil wala itong network na tumutulong sa kanya. Alam mo, when I research about it, no, ganito rin po na-realize ko, ganito rin po yung buhay Kristiyano. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para mabuhay lamang pong mag-isa, kundi para po magpalakasan at magpalago para sa isa't isa. Kaya po sa umagang ito, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood ng ating pong online pananambahan. Samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Relationship Builder. Come on, type that in the chat, Relationship Builder. Ano nga po ba, no? Yung mga, paano pa tayo makakapag-build ng better relationships with our spouse, with our siblings, with our workmates, with our friends, with our churchmates, and ultimately with our Lord, no? Importanteng pag-usapan natin ito. And samahan niyo po ako sa Hebrews chapter 10. Verses 24 hanggang 25, basahin ko muna yung verse sa King James Version and then later on, I'll explain the context. Sabi po ng verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ito pong Book of Hebrews ay sulat po ng isang Hebrew para sa mga Jewish Christians noong unang panahon na dumadaan po sa matinding pressure at dumadaan po sa matinding persecution. Yung iba po sa kanila kasi natitempo na bumalik sa dati pong sistema ng religion nila dahil sa hirap, dahil nga imagine mo, bago itong movement na to, itong mga Christians na to, bago sa pandinig nila si Jesus bilang Messiah, tapos may nanampalataya kay Jesus. And all of a sudden, nagkaroon ito ng matinding movement. Kaya naman po yung iba nila mga kamag-anak at yung dati nilang ka-religion, pinipersecute sila. Ay, hindi lamang po ito yung mga Romans, even yung mga Jewish people mismo. Pinipersecute sila, pinipressure sila. Tinatakwil sila bilang pamilya, yung iba tinatanggalan ng trabaho, iba naman kinukuhanan ng lupa, because ganun katindi yung persecution ng unang panahon. So, meron silang tendency na bumalik doon. Sige, balik na lang ako, ang hirap eh. And sad to say, maraming mga Christians po ang dumadaan din sa ganitong klaseng pagsubok. Hindi ka man pinipersecute ngayon ng nanay mo, kundi may mga matinding pressure ngayon sa culture natin na kung saan nagtitempt sa atin na bumalik sa dati nating buhay, doon sa pagiging lasinggero, doon sa pagiging sabongero, doon sa pagiging lalakero, babaero, doon sa dati nating buhay. Now, kaya sa chapter 10, malinaw mo nang itinuro ng writer ng Hebrew na sapat at kompleto yung sacrifices ni Jesus Christ. Hindi na natin kinakailangan ng alay, hindi na natin kinakailangan mag-alay ng hayop. Why? Kasi meron na tayong direct access sa Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Now, pagdating sa verses 24 and 25, biglang nag-shift from teaching about Christ papunta sa application. Parang ang sinasabi lang ng writer ng Hebrew, since na ginawa ni Jesus Christ yung pagliligtas sa inyo, since na ginawa ni Jesus Christ yung atonement na ito naman dapat ang response nyo. Now, ano yung pwede nating matutunan dito na practical application sa buhay po natin bilang po mga Kristiyano? Now, the million-dollar question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood at saan man kayo nanonood ngayon, samahan niyo po ako dito po sa tanong na ito. How can we build better relationships with each other? Sa asawa mo, sa anak mo, sa ka-relationship mo, especially, syempre, sa ating context nito, sa mga
kapatid po natin sa pananampalataya and ultimately sa ating Panginoon. Point number one, sabi po ng verse 24, let us consider one another to provoke unto love and to good works. How can we build better relationships with each other? Una, consider one another. Come on, type that in the chat, consider. Yung salita pong consider, galing po sa salitang Greek, na ang ibig sabihin ay katanoeo, na ang ibig sabihin po ay to think deeply, to observe attentively, and to give careful thoughts. Now, hindi po to yung casual awareness lang na may pinagdadaanan yung asawa ko, may pinagdadaanan yung anak ko, may pinagdadaanan yung kapatid ko sa pananampalataya. It's about intentional concern. Ibig sabihin, hindi lang basta meron ka lang napansin na hindi maganda sa kapatid mo, parang discourage yung kapatid ko Iniisip nila, tatlong iniisip, inaalala, eto matindi, inaalagaan nila yung kanila mga kapatid. Listen to this very carefully. Growing relationships require intentional thinking about others, not just thinking about ourselves. Kung gusto po natin lumago yung ating pong mga relationships sa ating mga asawa, sa ating anak, sa ibang tao, ultimately sa mga kapatid natin sa faith, yun yung context niyan. And ultimately sa ating Panginoon, we need to think not just about ourselves. We need to start thinking about other people. Parang halaman yan, hindi mo, alam mo yun, kung hindi mo siya titignan araw-araw, di mo mapapansin na lalanta na pala siya. Kaya di ba yung mga nag-aalaga ng halaman tuwing umaga, dinidiligan nila, chinecheck nila. Why? Kasi they need to see to it na itong tinanim kong ito, lumalago at naaalagaan. Ganon din po ang ating relationship sa ibang tao. Ganon din po yung ating relationship sa ating po mga kapatid sa pananampalataya. Tanungin kita ngayon, nache-check mo pa ba yung ka-life group mo? Nache-check mo pa ba yung kapatid mo sa pananampalataya? Are you still checking on him? Are you still checking on her? Kapag ka hindi mo kasi chine-check, makikita mo na lang lanta na. Listen to this, kagaya ng illustration natin kanina, yung networking na mga halaman. We need one another. Ang strong relationship po, hindi po siya lumalago accidentally. They grow intentionally. Come on, type that in the chat, intentionally. Let me just repeat it. Strong relationships do not grow accidentally. They grow intentionally. When was the last time naisip mo, kamusta na kaya si brother? Kamusta na kaya si sister? Dapat tignan po natin yung pinagdadaanan, alalahanin, kamustahin natin yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Pansinin mo yung kanilang pangangailangan. May bigas pa ba si brother? May bigas pa ba si sister? Meron pa bang, alam mo yun, meron pa bang pambaon yung kanyang anak? Not at all times, pero importante na naiisip po natin ito, na natutulungan natin. Bakit kaya hindi nakaka-attend ng life group tong kapatid ko? Yung pala may struggle siya sa family. Kaya po meron po tayong mga home visitation. Kaya po meron po tayong one-on-ones. Importante to kasi may mga struggles, merong mga needs, and at the same time, meron din naman mga victories ang mga kapatid natin na kung saan dapat hindi lamang tayo sama-samang umiiyak, hindi lamang dapat tayo sama-samang nagmumorn, dapat sama-sama rin tayo nagsiselebrate ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kaya importante, we need to pray for them specifically. Listen to this. Relationship grow where there is genuine care. Lumalago po ang isang relationship kapag ka meron pong totoong pag-aalaga, totoong pag-aalala. How to build how to be a relationship builder, better relationship with my brothers and sisters in Christ, sa mga ka-churchmate ko, sa life group ko, sa pastor ko. Consider one another. Tignan natin, i-check natin sila. Pangalawa, sabi po ng verse 24 pa rin, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. How to build a better relationship, or how to be how can we be a better relationship? How can we build better relationships with each other? Consider one another. Pangalawa, challenge one another. Come on, type that in the chat. Challenge. Yung salita pong provoke, hindi po yan parang, sige. Pag sinabi pong provoke, in a positive sense po ito, paroxysmos. Ibig sabihin po niyan, to stir up, to stimulate,
to ignite, merong sindihan. Hindi ito yung challenge na sa pag-aaway, sa negative side yon. Kundi ito po yung challenge, china-challenge mo siya para sa pag-ibig, umibig ng tama, at gumawa ng mabubuting bagay. Kaya po imagine mo, di ba nakakita na kayo ng uling? Subukan mo yung uling, nagsama-sama sila, di ba sa barbecuehan, nakakita na kayo ng binabarbecue na chicken or pork or ano pa man yung mga iniihaw natin, nakikita mo yung mga uling, pag sinindihan mo yung isa, tapos sumunod yung isa, nagbabaga sila. At nakakahawa yung baga ng isa, mahipan lang. Subukan mo yung isang uling, isang piraso, kunin mo dun sa grupo ng mga uling, tapos alisin mo, i-isolate mo siya, nawawala yung baga. Why? Kasi inilayo mo doon sa mga uling na nagbabaga din. Ganon din po pagdating sa ating pananampalataya. Healthy relationships push one another toward godliness. Kung healthy ang relationship mo, dapat pinupush ka niyan mapalapit sa Diyos. Sa mga magkasintahan, sa mga merong mga iniirog, siguraduhin mo na yung kapartner mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, pinupush ka niya na lalong maging maka-Diyos, hindi maging makamundo. Sa mga mag-aasawa, siguraduhin mo na yung aasawahin mo yung asawa mo, lalo kanyang inilalapit kay Lord. Hindi yung pinagbabawalan ka, hindi yung inoorasan ka na, dapat 30 minutes lang sa church bago matapos yung preaching ni pastor, umuwi ka na. You see, healthy relationships push one another toward godliness. Ang healthy spiritual relationship, tinutulak ka niyan para mapalapit ka lalo kay Lord. Hindi healthy ang relationship kapag hinihikayat ka niya na huwag maglingkod. Kasi ang healthy relationship, pakinggan niyo po itong maigi, sa loob po ng simbahan, importante na hinihikayat. We are encouraging. Kaya di ba sabi doon sa point number 2, challenge, spur. Yung iba naman, tawag dito, yung provoke. Yung provoke sa negative sense, sa away, sa gulo. Pero itong provoke sa positive sense, tinutulungan, hinihikayat mo yung tao na gumawa ng mabuti at umibig ng pag-ibig ng Diyos. Hikayatin natin ang bawat isang maglingkod. I-inspire natin yung mga taong gumawa ng mabuti. Pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag ang relationship mo hindi ka hinihikayat na gumawa ng mabuti, hindi sa Diyos yun. Tulungan natin lumago yung ating mga kapatid. Kaya pansinin nyo sa ating pong church, meron po tayong mga right start lessons, meron po tayong tinatawag na discipleship journey. We are encouraging other Christians, especially yung mga believers na bago pa lang, 1 month old, 2 months pa lang sa church. Ini-encourage natin na sa darating pong this month, o kahapon lang, mga nakaraan, meron po tayong life retreat. Next few months, meron na naman tayong life retreat. Ini-encourage po natin na pumasok po sa discipleship journey, pumasok po sa School of Discipleship 1, School of Discipleship 2, School of Discipleship 3. Meron po tayong schooling sa ating pong simbahan. Para ano? Para mas lumalim pa po yung ating pong pagmamahal sa Diyos, lumayos po yung ating pong theology, mas lumalim pa po yung ating pong pagsaserve sa ating Panginoon. Ulitin ko po, ang healthy spiritual relationship push one another toward godliness. Ang tanong ko ngayon, sino yung nagtutulak sa'yo na lalong mahalin ng Diyos, gumawa ng mabuti at paglingkuran ng Diyos? Kung meron mang taong ganun sa buhay mo, itag mo siya, pasalamatan mo. Pwedeng pastor mo, pwedeng life group leader mo, kasi tinutulak ka niya sa tama. Kapag ka inilalayo ka niya, binubunot, pakinggan niyo maigi. Kapag ka ang isang tao, binubunot ka niya sa pagsaserve. Kapag ka ang isang tao, binubunot ka niya sa paglilingkod. Kapag ka ang isang tao, binubunot ka niya sa pagsamba sa Diyos, hindi yan healthy and growing relationship. Why? Kasi ang healthy at growing relationship, ipinupush ka niyan toward godliness. Paano tayo lalo pang magiging, how can we build better relationships with one another? Consider one another. Pangalawa, challenge one another. Tanungin kita this week, sino i-challenge mo? Sino yung ipupush mo na lalong mapalapit sa Diyos, mahalin ng Diyos at gumawa lalo ng mabuti? Kapag ka ang barkada mo, ang kaibigan mo, ang mga kasama mo sa work, tinuturuan kanyang magbisyo, tuturuan kanyang manchismis, tuturuan kang manood ng hindi magaganda, it is not a healthy relationship. It is not a godly relationship. Pangatlo, verse 25.
Pansinin niyo po yung verse 24 at 25 lang, napakayaman po ng salita ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Paano ba tayo magbibuild ng better relationship? Paano tayo mas magiging better relationship builder? Consider one another, challenge one another. Pangatlo, congregate with one another. Come on, type that in the chat. Congregate with one another. So we have consider, we have challenge, we have congregate. Congregate one another. Yung salita pong assembling in English, sa salita pong Hebrew ay episonanoge, na ang ibig sabihin po ay gathering, close assembly, samahan. Specifically sa context na to, samahan po ng mga mananampalataya, samahan po ng mga nananampalataya kay Christ, samahan po yung mga nagrepent at nananampalataya kay Jesus Christ for their salvation. Kaya po, napaka-importanting masettle natin ito, yung ito pong pananampalatayang ito. Pakinggan niyo po itong maigi. Relationships cannot grow in isolation. Bakit kinakailangan natin mag-assemble? Nakakita na kayo ng bike na disassembled. Kahit gaano kaganda at kamahal ang pyesa, uy, alloy, uy, carbon. Kahit gaano kaganda ang isang bike, kung hindi siya naka-assemble, hindi siya magfa-function. This is the very reason we are encouraging you to assemble with us. Whether ito ay online, whether ito ay on-site, importante na meron kang live group at importante sumasama ka sa ating mga Sunday services, importante nagsiserve tayo kasi yun yung assembly ng ating pong samahan. Listen to this. Kahit gaano kaganda ang isang bagay o ang isang bike, kapag hindi ka naka-assemble, hindi gagana at hindi mapapakinabangan. At hindi lalago ang isang relationship sa isolation. Listen to this very carefully. Relationships cannot grow in isolation. Hindi lalago ang isang Kristiyano na lagi nag-iisa. Kasi pastor, introvert ako eh. Kasi pastor, loner ako. Now, there's nothing wrong with being introvert. Hindi porkit introvert ka, hindi ka na makikisama. Kasi pastor, mahihain ako eh. Hindi porkit mahihain ka, hindi ka na sasama. Sa Bible, hindi inuutosan na magsama, hindi pwedeng, hindi exempted ang mahihain sa assembly. Whether introvert ka o kung anumang birth ka, importante na naka-assemble ka sa body of believers. Why? Kasi hindi ka lalago ng mag-isa. Pwede bang i-type mo sa comment section? Hindi ka pwedeng mag-isa. Come on, type that in the chat. Hindi ka lalago na mag-isa. At ang relationship, hindi siya lumalago in a distance. Pansinin niyo ito maigi. Meron po tayong tinatawag na proximity. Si Jesus Christ, when He was here on earth for 33 and a half years, yung 3 years and a half niya, He spent His time discipling the apostles. At ang pinaka-importanting parte, kaya lumalim yung kanilang relationship with Jesus at yung relationship ni Jesus sa kanila was proximity. Yung lapit ng ugnayan nila. Yung araw-araw, halos araw-araw silang nagsasama. Yung sabay sila kumakain, sabay silang umiinom ng tubig, sabay silang naglalakad. Importante ang proximity. Ganon din po sa ating buhay. Many discipleship groups, many relationships doesn't grow kasi full of distance, walang proximity. Kaya importante ang presensya mo. Kaya pansinin mo, di ba? Punta tayo saglit doon sa mga nag-abroad, yung mga absentee parenting. Nagpo-provide naman ako na ibibigay ko naman sa mga anak ko eh. Okay yan sa mga pag-baby pa lang, pero pag yung formative years na, yung nakakaunawa na, yung naghahanap na ng magulang, importante ang proximity. Hindi ko sinasabing masama yung ginagawa ng mga nag-abroad o yung mga malalayo. Part yun ng responsibilidad nila. Pero hindi sa lahat ng panahon nasasagot ng pera ang lahat ng problema. Kaya importante yung presensya natin. Ganon din po pagdating sa relationship natin with one another. Are you part of a discipleship group? Meron bang nagme-mentor sa'yo? Meron bang nagko-coach sa'yo? Meron ka bang Bible study group? May live group ka ba? May small group ka ba?
Importante ang connection natin. Ulitin ko, yung illustration natin kanina sa networking ng mga plants, meron silang support system na kung saan pagka wala itong tubig, nakakakuha siya ng tubig doon sa isang plant because magkakalapit sila. Connection requires presence. And relationship cannot grow without regular connection. Hindi lalalim yung relationship mo sa ibang tao sa occasional lamang na contact. Yung minsan ka lang makipag-usap once a year, every quarter, nag-church ka two times a year, tuwing mahal na araw at saka Pasko. Hindi ka lalago sa spiritual life mo. Why? Hindi pwedeng mag-isa ka lagi. There's nothing wrong with having your devotion, quiet time, every morning mag-isa ka. Design nyo ni Lord. Pero isa rin sa mga design ni Lord for us to grow, dapat meron tayong group. Importante yung consistency ng closeness natin o ng pagsasama-sama natin. Why? Because consistency builds closeness. Kapag ka ang cellphone, di ba, yung charger, anong ginagawa mo, mamatay na? Di ba, pagka mamamatay na, para tayong mahihimatay na. Naku, 2% na lang. May kachat ako. O, ang gagawin mo, hahanap ka ng charging station. Pero pagka yung spiritual life na natin, hindi na tayo kumukonek sa mga kapatid natin sa pananampalataya at hindi na tayo lalong-lalo na kumukonek sa Diyos. Importante ang close connection first and foremost sa ating mga kapatid sa pananampalataya. And ultimately, pinaka-number 1 talaga natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Mga kapatid, constant connection produces strength. Kapag ka-connected ka sa mga kasama mo sa pananampalataya, pansinin mo, di ba totoo yung kasabihan Yung tell me who your friends are and I will tell who you are. Connection produces power. Ulitin ko po, hindi ko sobrang inaangat yung connection natin sa tao kaysa sa connection sa Diyos. Ini-emphasize ko lang sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka nanonood ngayon. Yung ini-emphasize din ng Bible. Hindi sinabi ng Bible na huwag ka na mag-connect kay Lord. Part yun. Pero isa sa mga connection na tinuturo sa atin ng Lord ay connection natin sa mga manggagawa ng Diyos. Connection natin sa mga people of God, sa life group, sa small group, sa church. Kaya importante na regular kang dumadalo sa simbahan. Hindi yung konting yaya lang sa'yo ng tropa mo, absent ka na ng linggo. Konting problema lang sa family, ayaw ka na, hindi ka na mag-church. Yung iba nga sa atin, how I wish na makapag-church ako dahil kaya lang ngayon nasa hospital ako. Yung iba sa atin, how I wish na makapag-church ako on-site. Kaya lang nasa emergency room ako. Samantalang tayo, konting problema, konting pagsubok, konting away lang, hindi na mag-church. May tuturo po ako sa inyo mga kapatid. Kung may away kayo ng asawa mo, wag mong idaway, wag mong idama yung relationship ni Lord. Sumamba ka pa rin. Type po sa comment section, sumamba ka pa rin no matter what. Be faithful in your church attendance. Clarify ko lamang po hindi pagpunta sa church ang nagliligtas sa tao. Ngunit ang pagpunta ng church ay isa sa mga ebidensya na naligtas ang tao. Kasi kung tunay kang ligtas, nasa simbahan ka dapat ng Diyos. Kung tunay kang ligtas, dapat nakikipag-congregate ka sa mga kapwa mo na ligtas din. Join ka ng small group. Pastor, matagal na ako nag-church. Congratulations! Pero may next-challenge ako sa'yo ngayon. Baka matagal ka nang nag-church, pero wala ka pa ring life group hanggang ngayon. Find a life group today. Meron po tayong mga online ushers ngayon dyan sa comment section na nagsasabing, mag-join ka na sa life group. Kung ang gusto mong life group, mga young professionals, meron tayo dyan. Kung ang life group na gusto mo ay for students or for virtual assistants, we have life groups for you. Sumali ka na, kapatid. Why? Kasi importante na meron kang network of godly people. At hindi lang yan, Pastor, may life group na ako. Ito na, next level. Tapos ka na sa pag-church. Nakakapag-church ka na. Nakakapag-life group na ako, Pastor. Join a ministry today. Kinakailangan po natin ng mga ministers, ng mga volunteers sa social media, sa worship team. Kinakailangan po natin yan. Maglaan tayo ng oras sa fellowship. Spend time with fellow believers. Kung may time ka nga sa mga classmate mo, sa mga katrabaho mo nagiinuman, hindi naman ako umiinom. Wala naman masama doon. Salt and light Kaya lang, dapat meron ka ng time sa mga fellow believers mo. Kapag ka lumalayo ka, pakinggan maigi, distance weakens relationships.
Kapag ka dinidistansya mo yung sarili mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya, humihina yung relationship kasi walang fellowship. Why? Yung presensya natin nagpapalakas sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise Jesus. Praise God. Lastly, point number 4. Ano po yung point number 3? Congregate with one another. Point number 4, sa verse 25 pa rin, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Pang-apat po is comfort one another. Paano pa tayo magiging better relationship builder? We need to comfort one another. Yung salita pong exhorting, sa iba pong English translation, ginamit po yung salitang encourage. Yan, yung exhorting po sa King James Version, kapag kainaral niyo po yung sa salitang Greek, lalabas po ang salitang parakaleo, na ang ibig sabihin po ay encourage, comfort, strength, or call near, yung mapalapit ka lang sa Kanya. Importante po sa mga kapatid natin sa pananampalataya, tayo, yung mga nandito po sa Amazing of Crossover Campus, kahit hindi po natin kasama sa local church, pero same po tayo ng pinaglilingkurang Diyos. We need to comfort one another. We need to encourage one another. Why? Because relationships grow when words are used to build, not to break. Ang mga salita po natin, mga minamahal kong kapatid, meron pong kapangyarihan niyang magpatibay o sumira ng relationship. Kaya pansinin mo ito, kaya bantayan mo ito. Piliin mo yung mga taong hinihingan mo ng advice. Kasi hindi lahat ng tao patatatagin yung relationship mo sa Diyos. Gusto nila lumayo ka rin sa Diyos. Hindi lahat ng mga tao, kahit nga minsan mga Christian kaya lang yung hininga mo ng advice ng Christian, ang lalamig na rin kay Lord. So ano sasabihin niya sa'yo? Okay lang yan, huwag ka na muna mag-church. O kaya huwag ka na muna magbigay. O kaya huwag ka na muna sumamba. Nauunawaan naman ni Lord Ang tanong, nauunawaan mo ba si Lord? May dalawa pong baso ng tubig. Kung meron akong ipepresent sa inyo ngayon na dalawang baso ng tubig, isang tubig na malamig at very refreshing, purified, tapos naka-alkaline pa, tapos isang tubig na punong-puno po ng bulati at kitikite, tapos brown. Tapos ipepresent ko sa'yo, anong iinumin mo? Malamang yung malinis. Ganon din po dapat tayo sa ating mga kapatid. When yung words is like a water. Kaya lang anong klaseng water ang sinasabi mo sa mga kapatid mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, contaminated water or fresh, purified drinking water. Pareho silang tubig pero magkaiba yung epekto nila sa kalusugan natin. Ganon din po sa ating mga salita. Words can either be a hammer or a healing balm. Nakakita na kayo ng hammer? Now, there's nothing wrong with hammer. Sa Bible po, dinescribe din ng Bible na hammer, pampalo ng katotohanan. Pero yung hammer na sinasabi ko dito ay negative na implication ito, yung mapanira o healing balm. Nakakita na kayo ng healing balm, parang pinapahid lang yun. Very relaxing. Magbigay tayo ng encouraging words. Speaks words of faith, not doubt. Then, di mo kaya, wala kang silbi, hanggang ka na lang. Nangihina na nga yung kapatid mo, yung asawa mo, nangihina na yung ka-life group mo, yung ka-churchmate mo, i-discourage mo pa. Hindi, para ma-challenge. May mga time na mag-challenge. Pero pag alam na natin na yung kapatid natin, down na, let's encourage him. Comfort those who are hurting. I-comfort ang may problema, i-correct sila, itama sila, palakasin ang mga nanghihina, ipaalala natin ang pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Listen to this very carefully. Relationships grow where encouragement flows. Ang isang relationship sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magka-churchmate, sa magka-life group, lalong lumalago yan kapag nag-uumapaw ang words of encouragement. In conclusion, mga kapatid, together, we are stronger. Together, we grow. So, ito po yung challenge ko sa inyo this week. Sino yung mga kailangan mong kamustahin ngayong linggo? Sino yung kinakailangan mong i-encourage ngayong linggo? Faithful ka ba sa pag-gather sa life group mo? Faithful ka ba sa pagsamba sa ating Panginoon? This week, choose one person and intentionally build that relationship. So how can we build better relationship with each other? Ano yung unang apat na po ito? Consider one another, challenge one another,
congregate with one another, and comfort one another. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, this afternoon, this evening. Panginoon, salamat sa inyong salita sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. We thank you because pinatawag mo kami, Lord, hindi lang para maligtas at hindi lang para lumalim ang relationship namin sa inyo, kundi lumalim din yung aming relationship sa aming pong community. Lord, we pray na makita po namin yung mga taong dapat po naming tulungan, specifically mga kapatid po namin sa pananampalataya. Lord, help us to challenge one another. Hindi i-provoke sila sa paglayo sa Diyos. Hindi i-provoke sila na manggulo, kundi i-provoke sila, i-challenge sila sa paggawa ng mabuti. Lord, help us to congregate with one another and to comfort one another, especially in trying times. Lord, kung meron man nanonood dito, ipuin niyo po ang kanyang puso. And I pray, Lord God, natanggapin ka rin niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. If you want to have a relationship with Jesus, you need to repent of your sins and you need to believe in His finished work on the cross. Not on your finished work, not on your religion, but on the finished work of Christ. Starting today, I challenge you. Commit your life to Jesus and consider following Him, not just here, but for eternity as well. Lord, I pray for salvation, restoration, and provision sa buhay po ng mga kapatid ko sa pananampalataya. God, we thank you, we worship you, we honor you. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Type nyo po sa comment section, if you are blessed this third session po natin, third installment natin, i-type nyo po sa comment section, I am blessed. And if you are blessed by this message, and if you feel in your heart na gusto mong pagpalain din ang gawain na ito, makikita niyo po sa ating pong screen ang paraan po para makapagbigay po tayo sa gawain pong ito. Kung nakikita mo na bibless ka sa mga messages ng gawain ito, please consider supporting or giving your offering or your tithes dito po sa atin pong God's tithes, no? Not my tithe but His tithe. Dito po sa ating pong local church. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. This is Pastor Paul Balgos na nagsasabing, mahal ka ng Panginoon. Love God, love people. God bless you.